Eto, maiba sa Sona-Sona na yan. May video kasi na kumakalat sa social media kung saan makikitang papalapit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Saw that video. sa helicopter sa kanyang last visit sa Davao City. Habang nangyayari ito, maririnig ang ilang estudyante ng Davao City Kalinan High School, National High School. Hello, hello! Yun, kinakantsawan ang Pangulo ng Pilipinas. Kung ano-anong pambabastos ang lumabas sa mga bibig ng mga estudyanteng ito. Yep, I heard it. Paulit-ulit na maririnig. Bisaya kasi yun so itatranslate ko na lang. Paulit-ulit na maririnig ang mga bata na sumisigaw ng mga katagang tulad ng sarap tirahin sa puwet, sana sumabog, referring to the helicopter. Nagmamadali yan, maglakad, baka mabaril. Bangag, bangag, bangag. Mga bata. Kids. Mga batang natutong gawing katatawanan ang karahasan. Ganon po sila diyan sa Kalinan National High School, bastos. Kaya sa principal po diyan, madam or sir, kung sino ba yung principal diyan, pakiayos naman po ng inyong school. Kasi imbes na matuto yung mga kabataan para magkaroon ng mabuting asal, nagiging bastos pa po sila. Ang tanong ko po, Mr. Principal o Miss Principal o kung sino ka pa man dyan, bastos ka rin ba? Bakit hindi yung mga estudyante nyo dyan ay babastos? Presidente ng Pilipinas binabastos. Sasabihin, baka sumabog yung helicopter, baka nagmamadali, baka barilin, di ba? At yung mga teacher dyan, yung mga teacher dyan sa school na yan, bakit ganyan yung estudyante nyo? Diba? Bakit tahimik kayo sa issue na to? Alam nyo, dapat hindi kayo nananahimik eh. Dapat yung mga ganyang klaseng estudyante, binibigyan ninyo ng parusa yan. Parusahan nyo. Hindi yung hinahayaan nyo lang. Nakakabuisit mga pre, itong mga teacher, baka tumatawa pa nga yan eh. Diba? Oo. Yan ba yung natutunan ng mga estudyante? Mga estudyante ninyo dyan sa inyong school? Kung ako po yung may anak, Kalinan National High School, kung ako may anak, hindi ko po papaaralin dyan. Walang kwenta yung paaralan na yan. Diba? Kung ako po yung may anak na medyo malaki na, ikakahiya ko po yung paaralan na yan, sa totoo lang. Walang matututunan yung anak ko niyan, kundi kabastusan lang. Sabi pa nila doon, yawa. Ano yung yawa sa Bisaya? Ganyan po sila. At yung mga teacher, wala man lang po akong nakita na pinagalitan yung mga yung mga estudyante. Wala po. Baka proud pa sila. Si Mr. Principal kung babae ka man o lalaki, ayusin mo yung mga estudyante nyo dyan. Diba? Kasi kapalpakan ng estudyante nyo, ay kapalpakan nyo rin at kapalpakan ng paaralan ninyo. Diba? Dapat dito sa ganitong klaseng paaralan, sinisilip po ng gobyerno. Kasi hindi po maganda Kung ang paaralan po, maganda yung turo sa mga estudyante, hindi po magkakaganyan. So, dapat po siguro dito, silipin din po ng ating gobyerno. Diba? Magkaroon ng pangil ang gobyerno dahil ang paaralan na to ay wala negatibo talaga Diba? Hindi talaga hindi po talaga nakakatulong sa mga kabataan. Yan ang resulta ng pag-idolo nyo sa bubong si Sara Duterte, sa bubong si Digong. Diba? Nagiging bastos kayo, nagiging produkto kayo ng kabastusan dyan sa school na yan. Ang babastos nyo, wala kayong mga silbi, wala kayong kwenta. Paaral-aral pa kayo. Paaral-aral pa kayo. Ang ina nyo, maputang ina nyo. Ano ba to? Mamaya, may ginagawa ko. Mamaya. Paaral-aral pa kayo? Wala kayong kwenta. Tuloy natin to. Mga batang lumaki sa kultura na no-normalize ang marahas na pananalita. Ladies and gentlemen, mga kababayan, we have come to this point.
Anong klaseng komunidad ang humuhubog sa pag-iisip at pag-uugali ng mga batang ganito? Yep. Tapos Ay, salamat po. Sino ba yung nagbigay ng gift? Clue. Clue A. Salamat po sa gift. Ayan. Kunwari, galit tayo sa karahasan. Kunwari, shock tayo kapag may mga kabataang nasasangkot sa krimen. Pero kapag ang marahas na pananalita ay nagmumula sa mga idolo nating leader, katulad nung Shiminette, Easy. kung ano-anong mental gymnastics, halos mutambling pagani ang kadaghanan para lang i-justify ang mga binahok nga pagpamulong. May mga nabasa pa akong comment, galit lang daw mga bata sa mga nangyayari sa gobyerno, kaya ganon. Ay, pag galit, gusto na maging tirador ng puwet? Ay. Normal ba yon sa mga taga Davao? Just asking. You see, hindi nagsisimula ang karahasan sa baril. Tama. Nagsisimula ito sa mga salitang paulit-ulit na tinatanggap bilang Nagsisimula sa karasahan, yung baka barilin, ganyan. Yung mga word po na masasama, okay, maa-adapt po nila yan in the future. Baka sila pa yung gumawa ng krimen in the future. Kasi sa bibig pa lang nila, masama na yung lumalabas. Diba? Kung anak ko yan, alam nyo, ako wala akong patawad eh. Kung anak ko yan, anak kita, bastos ka sa Pangulo, atadyakan talaga kita. Wala akong pakialam kahit kadugo pa kita. Diba? Ako'y nanggigigil po talaga sa mga teacher dyan sa Kalinan National High School na yan. At yung principal po dyan. Wala mo lang pong aksyon na ginawa. Wala po tayong nabalitaang aksyon kung ano yung ginawa nilang, diba? Parusa dyan sa mga bastos ng mga estudyante na yan. Wala eh. Tahimik po sila. Imagine, pinabayaan kayo ni Baste. Pinabayaan kayo ni Pulong. Iniwan kayo dyan sa Davao. Pangulo, binisita kayo. Babastusin nyo. Asan yung mga utak nyo? Diba? Binisita kayo. Kung hindi naman kayo bisitahin ng Pangulo, maghahanap kayo. Nasaan na si BBM? O nung binisita kayo, binastos nyo. Ba't di nyo hanapin si Pulong? Ba't di nyo hanapin si Baste? Paki-comment nga po ako dito kung sino yung mga estudyante na yon, kung identified po ba yon. Ang ina mo ka. Makilala lang kita kung sino kang putang ina mo kang estudyante ka. Ha? Ipiplex ko talaga yung mukha mo dito. Oh, na patunay na ikaw yung bastos at hindi ka dapat tularan. ang katatawanan, Yep. like the rape jokes, sa mga banta na pinalampas at sa kulturang nagtuturo sa kabataan na okay lang mang-insulto, manghamak. Oh, si Sara Duterte nga pumunta ng school. Tinuruan yung mga estudyante ng masamang damo daw si PBBM. 'Di ba? Nagtanim pa ng galit si Sara Duterte sa puso ng mga estudyante. Tinuruan pa kung paano magalit sa Pangulo. Buwaka ng ina talagang utak yan. Ha? Ganun ba yung Vice President? Tuturuan mong magalit ang mga estudyante sa Pangulo? Diba? Mali po yun. Hindi po dapat ginagawa ng Vice President yun. Pero kung bubo ka at wala kang alam, inutil ka, ay malamang. Ayun nga, ginawa mo na. O magbiro tungkol sa pagpaslang. Ang mga batang ito ang magiging susunod na botante, profesional, guro, pulis, abogado, at mga magulang. Kung hindi natin sila tuturuan ngayon ng respeto, pananagutan, at pagpapakatao, huwag tayong magtaka kung balang araw ang parehong asal ay makita natin sa opisina, sa City Hall, sa lansangan, o sa loob mismo ng pamahalaan. O baka mauwi na naman sa pananaksak sa lansangan. These are the kids you are raising, Davao City. Minsan naisip ko kung patuloy na ganyan ang exposure sa karahasan ng mga kabataan. Sana hanggang dyan na lang sila sa Davao, no? Sa isip ko lang naman yun. Huwag na silang hayaang magkalat sa ibang parte ng Pilipinas. Pandabaw na lang kayo, ha? Pandabaw lang naman talaga yung ganyan, eh.
Yung ganyan na pag nakapunta siguro to ng ibang lugar, Manila, mga ano, hala, ganito pala dito. Eh, walang ganun sa kanila eh. Sa ibang lugar, marespeto, maganda yung community. Sa kanila, mukhang mga Mongolian. Hindi ko man po nila lahat, pero ganun po sila dun. Mukhang mga ampas lupang, inutil. Kaya, yun po sila. Ugali pa lang, halata na. Oh, grabe sila makapanlait na, ay, nasa squatter ka nakatira, pero tingnan mo yung ugali. Mas malala pa sa nasa squatter. Ha? Aray! Ugaling pang kanal eh. Utang na loob, keep them there. Charot lang naman yon. Mababash na naman si Lovely. Mababash na naman Seriously, this conversation is not just about Davao City. Okay. The This British accent is out. conversation is about anong uri ng mga mamamayan ang hinuhubog natin. Kung gusto nating wakasan ang kultura ng karahasan, kailangan nating magsimula sa pagtuturo sa ating mga anak Yep. na ang pagbabanta, pambabastos at pagnanais ng kapahamakan ng kapwa ay hindi kailanman dapat pinapalakpakan. Tama. Kasi ang sasabihin mo, mamatay ka na sana. Hindi po normal yan, no? Oo. Kami normal. Pero kung sinasabi mo yan sa kapwa mo, ikaw hindi ka normal. Medyo may problema ka na sa pag-iisip, or baka yung pamilya mo meron na ipasa lang talaga sa'yo yun, ay kailangan mo na magpa-check up. 'Di ba? Kasi, baka meron ka talaga noon. Ay mahirap na, 'di ba? Concern lang naman kami. At least tayo po, alam natin na normal po tayo. Yung mga taong nagbabanta, lalong-lalo na sa Pangulo, sa tingin nyo, tanungin ko kayo, normal po ba sila? 'Di ba? Akala nila okay lang. Pero para sa atin po na mga nakakaintindi, hindi po normal ang tingin natin sa kanila. Sila po ay mga mas mababa pa, okay? Sa kuto. Ang tawag sa kanila, kutong lupa. Ay, nako. Kahit sino pa ang target. Oh! Yan ang anak ko. Ha? Medyo grave threats di ba? Ako. It's normalization. Nino-normalize Di ba may nabully nga sa Davao na grade 3 na hindi ko naman sinasabi na doon lang naman nangyayari. Tayo ang bully capital of the world. It's modeling, it's again normalization, it's what you see leading Ang daming by pinamigay na example. piatos dyan sa mga bata na yan. Ba't masingit si Piatos? Kayo po, ano po yung inyong opinion dito, Kasi para sa akin, hindi po talaga normal yung sinasabi doon sa school na yung pinagsasabi nila sa presidente ng Pilipinas. Kasi, nag-aaral kayo para matuto, magkaroon ng respeto sa kapwa. Dapat nga pag may mga visitors kayo, marespeto kayo. Bigyan nyo ng respeto yan. Ganun po kami noon pag sa high school, elementary, opo. May mga po talaga kami. Marespeto po kami sa mga visitors po ng aming paaralan. Hindi po namin kailangan maging bastos. Kahit na mag-ingay ka lang, bawal po talaga. 'Di ba? Pero dyan, sa Kalinan National High School ba yun? Grabe, ang lala. Dapat kasi sa mga ganyan, may nakabantay na teacher. Dapat hindi kayo hiwa-hiwalay, may nakabantay. Kasi in case lang na may bastos or magkagulo-gulo, nandyan yung teacher. Mababantayan po nila. 'Di ba? Mali din ng teacher yan eh. Kalat-kalat sila eh. 'Di ba? Kasi kami po noon, pag sinabing dito lang kayo, straight kayo dyan, dyan lang po talaga yung aming section. Oh. Hindi po kami pwedeng hiwa-hiwalay. Dapat kasi disiplinado. Anong klaseng mga teacher yung nandyan? Parang wala namang disiplina sa mga estudyante nila. 'Di ba? Wala po eh. Hindi po natin ramdam, pero ramdam po natin ang kanilang kabastusan. Kayo po, ano po yung inyong opinion dito, Paki-comment naman. Oo. And then, like, share, subscribe po. Sa hindi pa po nakakapag-like dyan, kalembangin nyo na po yan. May TikTok po tayo dyan, May Facebook. Kompleto po yan, mga pre. Ayan. At, yun na nga, Ballpoint Man 2.0 at Ballpoint Man 3.0 po yung ating Facebook. Ayan. So, kayo po, anong opinion ninyo? Comment nyo lang po yan.
At syempre, move na po tayo sa next topic po natin.